Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Kumusta ho ang ano po pakiramdam ng inyong kliyente si Vong Navarro ngayon? And my second question is, ito po bang naihatol naihatol sa mga akusado? Kasama na ho sila doon, kasama ho si Ferdinand Guerrero at si Simeon Palma Ras? Doon sa unang tanong, very obviously, masayang-masaya si Vong Navarro. Ay, napanood ko yung kanyang nung lumabas siya sa Showtime kahapon, sobrang lugod na pasasalamat ang pinaabot niya. Pero meron siyang binanggit doon na na-share niya sa akin, yung ginamit yung word na roller coaster. Kasi sa totohanan lang, nung una kong hinawakan itong kaso nito, 10 years ago, can you imagine? Akala ko madali lang yung kaso. Kasi napakalinaw naman, yung lumabas na CCTV, hindi ba walang kaduda-duda na parang wala namang ginawa si Vong Navarro, kundi ito'y set up. Sa aking palagay noon, napakalinaw. But 10 years have passed. In the process, maraming paratang na maraming kinaratang kay Mr. Vong Navarro. Napakahirap ng pinagdaanan niya. And the amazing thing sa akin, Attorney Edward Notskacien Rico, the fact almost 10 years na namin nililitis ito, kasama namin ng Department of Justice, na si Vong Navarro, yung biktima, malinaw na Manila, biglang binaliktad sa Court of Appeals. At agarang sinabi, hindi na natin hihintayin ng Supreme Court, kasuhan yun na agad si Mr. Vong Navarro. Kaya nagkaroon tayo ng hindi ko maintindihan at hindi ka panipaniwalang sitwasyon kung saan meron na tayong litigation ng 10 years na tinutugos natin sila Cedric Lee, Dennis Correa, biglang naging kontrabida si Vong, at siya ang biglang naging, instead na biktima, siya ang may sala. Hindi, alam mo, munti ka na akong mabaliw doon kasi it's never happened sa buong buhay ko. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.